Church of Christ, the Discipler. Tumayo po tayong lahat. Pwede po ba ngitian nyo ang inyong mga katabi? O pwede na din, kamayan natin yung bawat isa. No? Sabihin natin sa ating mga kapatid na nagagalak ako ngayong umaga na makasama ka. Ganun din po, we welcome everyone. Nakasama namin po sa live. Good morning po. Thank you for joining us this morning. Sabi po sa salita ng Panginoon, lahat ng may hininga, magpupuri sa Diyos na buhay. Amen? Amen? Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon for He is good? Talagang dinala niya tayo sa lugar na ito para minsan pa sambahin, dakilain ang kanyang dakilang pangalan. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Father, we thank you this morning. We praise you and we honor you. Umaawit ako'y sa'yo.
recognize your presence. Lord, it is our prayer na patuloy na buksan mo po yung aming mga puso as we continue to worship you. Na ang iyong banal na espiritu ang kumilos sa umagang ito, sa bawat buhay, sa iyong mga anak, Panginoon. We worship you, Lord. We adore you. Sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. What can satisfy what only you can feel? The longing to be known again. Desperately I seek a cup that won't run dry. Fill me with your love again. Purify my heart, my one desire to lay at your feet. Jesus, I
you. Every part of me, my everything. Surrender, surrender all my crowns. Count it all as lost, your everything. This morning, I want to share to everyone po in the book of Habakkuk, in verses 17 to 19, sabi po dito, bagamat hindi namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga kabukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa aking nagpapalakas tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. So sabi po dito, kahit na hindi namumunga, kahit na hindi ko nakikita na nagpa-prosper ako, kahit na hindi ko nakikita na dinudulog ng Panginoon yung aking mga panalangin, still, I will rejoice in the Lord. The joy of my salvation. Siguro po wala namang bago, no? Sabi nga po sa Ecclesiastes, walang bago dito sa mundong ito. And maaaring meron dito sa mga oras na to na parang lahat na lang ginawa natin pero parang walang nangyayari. Parang hindi naman ina-answer ng Lord yung ating mga panalangin. Maaaring merong nangyayari sa deep within our hearts, yung ating mga puso, na parang, Lord, kahit anong gawin ko, hindi ko naman makita that you're answering my prayer. Na parang kahit na anong trabahong gawin ko, bakit hindi naman kami nagpa-prosper? Kahit nagaanong gawin kong panalangin, bakit hindi gumagaling yung aking mga mahal sa buhay? Pero sabi po ni Habakkuk, yet I will still rejoice in the Lord. Sa mga ganun pong panahon or sitwasyon ng ating mga buhay, are we still going to choose surrender? Are we still going to choose to praise, to kneel at the feet of Jesus, to lay down everything, yung ating mga panalangin, yung ating mga pangarap, na kahit na hindi natin nakikita na may tugon ng Panginoon, but still we believe that He is working, that He is alive. Amen? And that is what faith is all about, na kahit hindi natin nakikita ng ating mga mata, but still we believe that God is in control, that He can heal us. Hindi lang dun sa ating mga karamdamang pisikal, lalo't higit dun sa mga nangyayari dun sa ating mga puso. Yung mga hurts natin, sabi po dun sa inawit natin, all my hopes, all my dreams, I surrendered at your feet. And every heartache, kayang pagalingin ng Panginoon. Amen? Can we just sing that once again? And kung iyon po yung talagang gusto natin ngayong umaga, that we want to surrender our lives to Jesus right now, can we just sing that to Jesus? Na Lord, I surrender everything to you. Pipiliin ko pa rin yung surrender. Pipiliin ko pa rin mag-obey. Pipiliin ko pa rin kahit nasasaktan ako, kahit nahihirapan ako. Pipiliin ko pa din kahit anong sitwasyon ng buhay ko. Masaya man ako ngayon, nagpa-prosper man ako ngayon, nakikita ko man na dinudulog mo lahat ng panalangin ko. Still, I will still choose to praise you, to worship you, to sit at your feet. And all my hopes and all my dreams surrendered at your feet. Every heartache and defeat, Lord, have your way in me. All my hopes and all my dreams surrendered at your feet. Every heartache and defeat, Lord, have
pangarap, yung aming mga buhay, yung aming mga puso ay sa iyo. To Him who sits on the throne and to the Lamb belongs all glory and honor and power forever and ever. Ang lahat po ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Pwede ba? Let's continue to give our best clap offering sa ating Panginoon. Sa lahat na talaga nagsasabing mabuti sa Kanya ang Diyos, naranasan niya ngayong linggong ito, yung pag-ibig at pag-iingin ng Panginoon. Can we give our best shout of praise sa ating Panginoon? Thank you, Jesus. You are faithful. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, we may now be seated as we continue with our worship. Amen. Thank you, Jesus. Ang sarap pong magpuri sa Panginoon. Amen. No, that regardless of our season, sabihin, ano man po yung sitwasyon ng ating buhay, masarap pa ding magpuri sa Panginoon. Amen. Ganun po ba yung ating ganun ba yung ating nararanasan? No? Sabi nasa ni Sister Kay kanina, hindi po niya na-mention yung chapter, pero na-mention niya yung mga verses. It is in Habakkuk chapter 3, no? Kung tama po ako. And napakasarap pong i-meditate nung words na yon ng Panginoon. Kasi pangako niya yon. No? Hindi man mamunga, magkaroon man ng delay, ang sabi niya ay hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo kakalimutan, hindi niya tayo iiwan. Ano? Sa tamang panahon ng ating Panginoon, no? Ipagkakaloob niya yung mga desire ng ating puso na according po sa kanyang kalooban. Baka mamaya si Brother Joel, sabi daw, ibibigay ng Panginoon yung desire ko. No? Eh, hindi pala yun yung kalooban sa iyo ng Panginoon. Importante po na nalalaman natin yung kalooban ng Panginoon for us to experience yung fullness na ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, sa pagpapatuloy po ng ating gawain ngayong umagang ito, dadako po tayo sa ating breaking of bread. No? At hayaan niyo pong basahin ko yung salita ng Diyos na matatagpuan po natin, siguro po na sa linggo-linggo natin itong sinishare ay kabisado nyo na din, no? Na makikita po natin sa unang mga taga-Korinto, chapter 11. Sisimulan ko po ito sa verse 23 at sa mga sumusunod pang mga verses. Sabi po dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, nang ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkalulo ay dumampot ng tinapay. At ang makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos ng makahapon at sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay pinahahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain at uminom kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Mga kapatid, sa tuwing sinasagawa po natin ang napakahalagang bahagi na ito ng ating gawain, ito po ang pagpapatotoo natin, no? Na ang iglesia po na ito ng Panginoon ay talagang we truly believe doon sa natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo, at katulad po ng ating binasa, no? Nung salita ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinasagawa natin sapagkat ito po yung ating pagkilala sa kanyang natapos na gawa at yung ating pong pananampalataya sa kanyang muling pagbabalik. Kaya sa pagtanggap po natin ito, ngayong umagang ito, patuloy po natin ihanda ang ating mga sarili. Are we truly convinced about this truth? No, ayun po yung sabi doon sa bandang dulo ng ating binasa. Sapagkat tagdi daw po tayo naniniwala ay kumakain at umiinom tayo ng hatol sa ating mga sarili. Kaya napakahalaga po na ito'y nauunawaan natin. Lagi ko po sinasabi, hindi po ito ritual. Hindi po ito dahil nakalakihan na natin as a church na meron tayong ganitong bahagi ng gawain. Kung hindi, ito po ay isa sa paraan ng ating pagsunod at pagsamba
sa ating Diyos. At pagkilala sa kanyang natapos na gawa, ito po yung ating declaration, no, sa mga bagay na ito. Kaya samahan niyo po ako as I pray for these elements at patuloy po na ihanda natin ang ating mga sarili sa pagtanggap po ng mga elements na ito. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito, patuloy po naming itinataas ang iyong dakilang pangalan sa kalagitnaan ng aming pagsamba, O Diyos. Ama, maraming salamat sa iyong katapatan, sa iyong dakilang pag-ibig, O Diyos. Ama, siyasatin niyo po ang aming mga buhay, ang aming mga puso. Nawa ay makita mo kami na tunay na nananampalataya sa iyo. Tunay na kumikilala sa natapos mong gawa, Panginoon. Tunay na kumikilala na walang ibang paraan upang kami ay makarating at mapabilang sa kaharian mo sa langit. Malibang kami manampalataya sa aming Panginoong Hesukristo na siya'y pumarito sa mundong ito, namatay at muling nabuhay para sa katubusan ng aming mga kasalanan. At kami po'y naniniwala na siya'y muling magbabalik upang kami isama sa kaharian mo diyan sa langit. Ama, sa umagang ito, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na pagkilala, pagdakil at pagsamba. Patuloy kang maluwalhati sa umagang ito, maitaas ang iyong dakilang pangalan sa kalagitnaan ng aming pagsamba, sa kabuuan po ng gawain ito. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Maaari natin pong tanggapin yung ostia at saro. Muli, ang papuri po ay sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Ihanda po natin ating mga sarili sa pakikinig ng kanyang mensahe sa umagang ito. Good morning po sa inyong lahat. Kamustahin niyo po muna yung mga katabi niyo, no? Para tingnan nga ho natin kung okay naman lahat ng inyong mga katabi. Ayos po ba? Good morning. So, this past several days, naguguluhan na ho ba kayo sa mga nangyayari sa napapanood natin sa telebisyon? Hindi na natin alam kung ano-ano talaga yung sino ba ang nagsasabi ng totoo, sino ba talaga ang naninindigan sa kung ano yung tama. Actually, every time we would see the news, no, medyo yung nangyayari sa ating isa sa pinakamahalagang institusyon ng ating bansa, ang Senado, talagang mapapatanong ka sa sarili mo, saan ba patungo ang ating bansa? Iniisip natin, sino ba talaga, kasi ang parang pinaghahandaan nila, sinabi nila, lahat ng bagay na ito ay ginagawa nila in preparation for 2028. Ano ba yung 2028? That would become yung presidential election, no? It is as if na sinasabi nila, paano ba didirehe ang bansa natin? May pag-asa ba ang bansa natin? And they are looking for a person para sabihin na, sige, pag ito ang nahalal, no, talaga magkakaroon. Parang ganun po yung nagiging po ngayon. Pero before going into that year, no, kung saan magkakaroon muli ng pagpili ang mga Pilipino, no, mayroon talagang mga nagugulumihanan, ano ba talaga ang mangyayari ho sa ating bansa? Na parang nanonood na lamang tayo kung minsan ng teleserye. Pero alam niyo ho, hindi sa pamamagitan ng isang tao, kundi sa pamamagitan ng plano ng Diyos kung paano mararanasan talaga ng bansa na ito yung pinapanalangin natin sa Kanya. Kasi sumasagot ang Panginoon sa panalangin, di ho ba? Pero ang tanong ko ho, pinapanalangin ho ba natin ang ating bansa? Kasi every time we would see, no, sana Lord, maging kagaya kami ng mga ibang bansa. I have told this story long time ago po, no? There was a Korean, no? He was a Korean pastor who visited the Philippines, I think during the 1960s, when Korea was still second of the poorest nation in Asia. Kasi they were, the war between the North Korea and the South Korea has just been concluded, no? Kakagera lang ho nila. At mahirap po yung bansa. And when he visited the Philippines,
he was so astonished and he was so impressed by the Philippines kasi Philippines noon was, Philippine then was known to be the Paris of Asia. No, tapos sabi niya, this was his prayer, Lord, make Korea like the Philippines. Pero several decades after, when this Korean again visited the Philippines, nalungkot ho siya. Bakit? His prayer before was for Korea to become like the Philippines. Tapos Korea right now, pertaining to South Korea, na po one of the strongest nation, not just in Asia, in terms of economic power, in terms of prosperity, na po in terms of pati nga po yung kanilang culture, they are able to impart to the rest of the world because they are strong. Kaya nga kahit po ang US ay naapektuhan na ng K-pop fever. Now that is how Korea has become so influential to the rest of the world. So when that pastor came back to the Philippines, this is now his prayer. Lord, I hope the Philippines will be able to be restored, and become similar to Korea. Sad, no? A very, talagang grabe yung twist. Pero alam nyo ho, mayroon pa ring pag-asa. Sabihin nyo nga sa katabi mo, mayroong pag-asa. Kasi sabi ng Bible, if my people who are called by my name will humble themselves, turn away from their wicked ways, and seek my face, ano po ang sabi ng Panginoon? I will heal their lands. O their land, no? Pero alam niyo ho ba, how we are going to heal this land? Tingnan ho natin sa Constitution. No? Alam ko na, banggit ko na rin ho sa inyo. Sa ating Constitution ho, mayroong sinasabing pundasyon ang ating bansa. Why do we need to understand this foundation? Kasi sabi ho ng Bible, no, sabi sa Matthew, no, there was yung parable ni Jesus between yung wise and foolish builder. Na para sabi ng a person who hears the word and does the word, no, yung nakikinig at gumagawa ng salita ay parang nagtatayo na matalino. Bakit po nagtayo na matalino? He puts his house on top of a rock bilang foundation. Anong ibig sabihin po nun? Matibay yung kanyang pundasyon. While the other one, isang tao na builder, narinig niya yung salita, pareho silang nakarinig. But this person did not follow yung kanilang narinig. Pumasok sa kanan, lumabas lang sa kaliwa. Sabi ng Panginoon, ito'y parang isang foolish builder who built his house on top of a sand. Buhangin. Pag titingnan mo natin, pareho halos Bakit? Nagtayo naman sila pareho. The difference is, yung isa nakatayo sa pundasyong bato, yung isa nakatayo saan? Sa pundasyong buhangin. Kung titingnan siguro ang kanilang itsura, maaring pareho. Pero kailan po nagkakaroon ng pagkakaiba? Kapag dumating ang unos, kapag dumating ang challenges, kapag dumating ang malakas na bagyo, anong sabi ng Biblia? Ang bahay na nakatayo sa pundasyong bato ay nanatiling nakatayo. No? Kaya pala pag magtatayo dapat ng anumang bagay, dapat ito ay nakatindig saan? Sa matibay na pundasyon. Bakit po? Kasi ang pinag-uusapan ho natin for the past several weeks ay tungkol sa isang mahalagang pundasyon. Sabi po ng ating Constitution, the family is the foundation of the nation. Grabe maging ang ating Constitution gives emphasis on how important the family is. Napakahalaga ho ng pamilya. Ito yung pundasyon ng bansa. So if the families or the foundation of this nation is in ruin, kapag sira ang pundasyon ng ating bansa, alam niyo nakakalungkot nga ho pagka narinig natin yung mga labanan sa politika, kapatid laban sa kapatid, ama laban sa anak, at ang sinisigaw nila para sa kapakanan ng kanilang nasasakupan. Pero magtataka ka, bakit mismo sa kanilang pamilya hindi nila mapagkaisahan na pagtulungan yung magandang advokasya na kanilang tinitindigan?
the families of this nation is in ruin. Ano ho? Pero, ang plano ng Panginoon, kagaya po nung nabanggit natin last week, no, He will turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to the fathers. Magkakaroon ng restoration, magkakaroon ho ng pag-aayos, magkakaroon ng healing. No? And if those families who are called by the name of our Lord, no? Kasi po, napaka-special ng Pilipinas. Una sabing napaka-special ng Pilipinas. For a very long period of time, no, the Philippines is known as the only Christian nation in Asia. Ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, nakadikit ho sa pangalan ho ng ating bansa. Ang problema lamang ho, kagaya ho ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, yes, we hear the word, but unfortunately, not everyone obeys the word. So today, we will continue our series. No? If you would notice, the slides that we will be going through is just na po, yung muling sasabi ng mga lahat ng discussions natin in the past. So let us all pray. Lord Heavenly Father, we thank you and we glorify your name. Salamat po sa araw na ito. Father, search our heart. Kung may mga bagay na gumugulo sa aming isipan, especially, Father, if we have unconfessed sins, Father, Lord, we believe in your word and your promise that as we confess our sins, Father, you are just and faithful to forgive us. Father, remove those things that hinders us from understanding your words, from understanding the message that you have for us today, and help us, Father, by your grace and through the works of the Holy Spirit, so that this word, Father, that we will be meditating today will be life-changing words, Father. Words that will strengthen yung aming pananampalataya, Father. And Lord, because we are standing on a solid foundation, which is our Lord and Savior, Jesus Christ, Father, we have yung boldness, we have yung courage, Father, to say na despite our weaknesses, Father, we will serve you, we will walk in the direction that you have prepared for us, Father, and we will surrender everything to you. Father, let your Holy Spirit guide us and open our hearts, Father. Lord, help us so we will become this change, Father, the change that this nation needs, Father. Every individual, every family will be a blessing, a light and salt of this community, this city, and this nation, Father. We love you and we praise you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So what we will be discussing today is about true identity. So 2 weeks ago I was invited to speak sa isang parang men's activity po sa CCF. And the topic which was discussed is about leadership. No po? Leaders, men which were built to lead. And dun sa lesson po na yun, leaders confer identity, pagkakakilanlan. So part of this lesson is also taken from that discussion and also yung mga previous lessons po natin. Again, why is family so important? Because kailangan ang pamilya mo ng bansang ito. No? As every family is being restored and being healed by the Lord, yung foundation ng bansa natin mas titibay. So, have you asked yourself this question? Natanong nyo na po ba yung sarili nyo? Kagaya ng tanong po ni Jackie Chan. Ano ba sabi ni Jackie Chan? Who am I? Sino ba ako talaga? No? Kapag ka ba tinanong ka, let's say sa isang interview, could you confidently say or could you confidently give details about who you really are? Sino ka ba talaga? Alam nyo, pinakamahirap yatang anuhin yan eh. Pwede mo sabihin yung pangalan mo, pwede mo But how do we really define who we are? Let's read from the book of John chapter 8 verse 12 to 14. Ito po yung scene na nakikipag-usap ang ating Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo. And He said, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life in Him. No? So nagte-testify ang Panginoong Jesucristo kung sino siya. Ano ang sabi po ng mga Pariseo? You are testifying about yourself. Your testimony is not true. No? Ikaw lang ang nagsasabi kung sino ka. Kaya yung sinasabi mo, hindi totoo.
But notice how the Lord responded doon sa sinasabi po na ito. Sabi niya, even if I am testifying about myself, my testimony about myself is true. Why? Because I know where I came from, alam ko kung saan ako nanggaling, alam ko kung sino ako, and I know where I am going. I know my purpose and I know my destiny. Could we say with confidence, like the Lord Jesus said, I am a child of God. I am called, for a purpose, and I am called for a mission. Pero every time we are being asked, minsan we are doubting ourselves. Bakit? Ako ba talaga yan? Could I volunteer myself? Could I stand in front? Samantalang ang dami-daming pagkawindang-windang ng buhay ko. But unfortunately, if you are not confidently able to say who you are, then delikado. Sabihin mo sa katabi mo, delikado. Bakit ho? Kasi this is the danger. Tingnan po natin kung ano yung sumusunod na slide. Sabi niya, if you do not know who you are, ito po yung consequence. Kapag di mo alam kung sino ka, others will tell you who they think you are. Sasabihin ng ibang tao, yung inaakala nila na kung sino ka. At kapag gano'n yung naging takbo, anong magiging consequence nito? You allow other people to control and pressure you into someone you are not. Inaalaw mo na sila ngayon na mag-influence sa'yo, mag-control sa'yo, mag-pressure sa'yo into conforming to someone who is not really kung sino ka talaga. Ano po nagiging consequences naman na ito? Stress and frustrations happen. Nagkakaroon ng stress and frustration kasi now, anong nangyayari? You are living a life trying to be someone that God did not intend you to be. Dahil iba na yung nagdi-define sa'yo, inaalaw mo sila na mag-control sa'yo, nagdi-deviate ka na doon sa plano ng Diyos sa buhay mo. Knowing who you are and helping others know who they really are, it is our task to confer this true identity to everyone. Ano po? Tingnan po natin yung next slide. Now, bakit ba nagkakaroon ng confusion? Bakit ba nagkakaroon ng identity crisis o tinatawag na identity distortion? Dalawa daw po yan. If we have yung tinatawag na segregated self, and the other is from this segregated self, nakikreate natin yung ating false self. So how is that? Tingnan po natin yung segregated self. Tingnan po natin yung apat na mga quadrants po dito, o apat na boxes. Tingnan po natin yung nakalagay po doon sa lower right hand corner, which says, perceived me. Ano ibig sabihin po ng perceived me? These are yung mga pagkakakilanlan sa atin ng ibang tao. Mayroon naman tinasabi na presented me. This is how you would want others to see you. O yung pinipresenta mo. And there is called as an actual me. Ito ka talaga. Pero there is something greater than yung actual me. Kasi actual me doesn't always equate to being yung true me. Kasi yung true me, it is what God intends you to really become. Kaya lang kadalasan, hindi pa natin nare-realize kung ano yun. So naintindihan po natin, perceived me is what others think about me. Kung ano yung nakikita nila sa akin, how they define me. Yung presented me, how I present myself. Yung how I present myself could not always be true doon sa bagay na talagang kung sino ako. Kasi madali hong mag-present ng sarili. When I am talking to this group of person, I can be somebody else. When I am talking about, or to my family, I could be somebody else. Kaya nga kung minsan nakakalungkot ho, nag-attend ho tayo halimbawa ng wake. Tapos sa wake, dumating yung mga tao, ganito yan, napakabait niyan, ganyan. Tapos sabi ng anak, tatay ko ba talaga yung dinidescribe mo? Why? Kasi iba-ibang personality ang being presented to different groups of people. Pero there is called this actual me. Sino ka talaga, Pero again, the higher level is yung true me
which is who God intends you to be. Let us look at an example given in the book of Judges chapter 6 verse 12 to 16. This is when the Lord was talking to Gideon. Now tingnan po how the Lord talked to Gideon. Verse 12, the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, O valiant warrior." Then Gideon said to him, "Oh my Lord, if the Lord is with us, why then has this all happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, did the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian." Ano sabi po nung angel ng Panginoon kay Gideon? Pagkita sa kanya, sabi niya, "Oh valiant warrior, dakilang mandirigma." Ano? Pero ano ang sagot po ni Gideon? Hindi nga niya po napansin yung salita eh. Anong sabi niya? "If the Lord is really for us, bakit ganito nangyayari sa buhay namin? Bakit kami nagkakawindang-windang?" Kaya napakaganda po ng sinabi ni Sister Kay kanina. Sometimes we equate yung ating kalalagayan based on the things happening around us. Kaya kung minsan kapag hindi na-answer yung prayer natin, we become so in distress. No, parang sinasabi na, "Lord, bakit ganito?" Pero kagaya nung sinabi sa Habakkuk chapter 3, sabi niya, "Lord, despite all this, I know where I am standing. I know who you want me to be. I know that you love me so much, and I will still praise you." Gideon was in doubt. And in fact, the next few verses would say kung ano talaga yung tingin ni Gideon sa kanyang sarili. Sabi niya, "The Lord looked at him and said, 'Go in this your strength and deliver Israel.'" Gideon is being given a purpose by the Lord for him to deliver Israel. Pero tingnan niyo po ang tingin ni Gideon sa kanyang sarili. Sabi niya, he said to him, "O Lord, how shall I deliver Israel?" Paano ko po gagawin yan? Na po, "Behold, my family is the least in Manasseh." Ang pamilya ko po, walang sinabi. No, ang pamilya ko nga ho, hindi pinapansin eh. Tapos sabi niya, sa pamilya ko nga ho, hindi pinapansin, ako pa yung pinakabata. Ako pa yung pinakamahina. Kung minsan ganun ho yung tingin sa atin. That is how we perceive ourselves. That is how others would look at us. But the Lord has a different plan and a different purpose and a different understanding of who you really are dahil alam niya yung plano niya para sa'yo. Ano sabi niya kay Gideon? "O valiant warrior, this is how I see myself, but the Lord sees me otherwise." Iba yung tingin sa'yo ng Panginoon. Kaya ang prayer natin, "Lord, help me see myself as you see me." Kung papaano mo ko tinitingnan. Na po, anong sabi ng Panginoong Kristo dito? Behold, sabi po ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng angel, this is how Gideon responded, "Behold, my family is the least in Manasseh, and I am the youngest in my father's house." But the Lord said to him, "Surely I will be with you, and you shall defeat Midian as one man." Tingnan po natin ulit yung segregated self. Ulitin ko po, no? Actual me, constantly express behavior, authentic, but with imperfections. The behavior that we generally practice when we're at home and alone. Yung talagang ikaw po, yung hindi ka makakapagmaskara, no? Kung sino ka. Tingnan po natin. This is the intention, ano ho, that the actual me, the perceived me, the presented me will be as one as the true unified me. That the plan of the Lord, that the character na binigay sa iyo ng Panginoon would truly be exhibited, that there would be no difference doon sa nakikita sa iyo ng ibang tao, kung paano mo pinipresenta yung sarili mo at kung sino ka talaga. But the question now is, bakit nga ho ba nagkakaroon ng false self? O yung tinatawag na segregated self? Tingnan po natin, ito raw po yung flow. Ano po? We develop a false self when our core needs go unmet, especially in childhood. No, naalala po natin yung commercial ng ProMill, ng Gain, ng mga gatas na yan. Narinig niyo na po yung term na formative years. Ano po? This is where our character truly is being built up. Ano po? Ang sabi dito, nagkakaroon ng false self when our basic needs, yung core needs, ay unmet.
Nung pinag-aaralan po natin ng social studies before, yung basic needs would refer to food, clothing, and shelter. Naalala niyo po yun? No, doon sa Ariling Panlipunan nung araw, pangangailangan, bahay, pagkain, at saka pananamit. No, kaya kung minsan, ang priority po sa pamilya is to simply provide for these provisions. Basta nakakapagtrabaho ako ng tama, basta ibigay ko yung pangangailangan, dapat wala na kayong reklamo kasi ginagawa ko ang role ko bilang mabuting provider. Na po. Pero ang sinasabi dito, there is much deeper need than the basic needs. And these are the core needs. Ano po yung core needs? Love, affection, acceptance, and security. Ano po ang nangyayari kapag hindi daw po na-admit to? O kapag ito'y naging unmet? To cope, we adapt our behavior to gain approval or avoid harm, suppressing our true emotions, wants, and identity. Ano po nangyayari pag na-unmet to? Dalawang bagay. Either nag-overcompensate ka o wala ka nalang pakialam and you become rebellious. Ano po yung nag-overcompensate? Lahat ng ginagawa mo ng bagay, lahat ng bagay ginagawa mo, why? To gain acceptance. And ang nagiging panuntunan mo na every time you would have yung mabuting bagay and you feel accepted, parang yun na lang nagiging panuntunan o yung pagsukat mo ng iyong sarili. O dun sa other extreme naman, ano yung other extreme? Ay bahala kayo, hindi nyo naman binibigay yung pangangailangan ko, magre-rebelde na lang ako. And what happens? This coping behavior becomes habitual pattern. Nagiging paulit-ulit over time, eventually forming a protective but inauthentic persona. No? Dahil paulit-ulit, nakikreate po yung parang habit, nagiging parang ito na yung persona. Ang problem, yung authentic self, yung true self ay patuloy na natatabunan. Ano po ang nangyayari? Leading to feelings of emptiness, dissatisfaction, and disconnection. Kaya kung minsan, we would see people trying to find their purpose, trying to find their identity sa kanilang ginagawa, sa kanilang tinatangkilik, o doon sa mga bagay na sa palagay nila ay makapagdadala ng significance sa kanilang buhay. We could see from King Solomon in the book of Ecclesiastes, sabi niya, walang anumang bagay na pwede mong sabihin na pinakamahalaga sapagkat everything that you may think of, King Solomon could claim, I did it all. Naalala niyo naman po si King Solomon, no? Si King Solomon, he had 700 wives and 300 concubines. Kaya kung sa love life, naghahanap tayo ng ating identity, o ng ating acceptance, si King Solomon, maraming love life po yun. 1,000. No? Yun pa lang po yung mga formal ha. Kasi yun po yung kinonsider na wives and concubines. Hindi pa natin alam kung ano pa yung iba. No? Tapos, sabihin natin, pagka naabot ko na yung pangarap ko, pagka nangyari na sa akin to, na-promote na ako, then I would claim or I would say that I truly found my identity. Si King Solomon po, yung pinapangarap natin, nung kinonvert ho yung kanyang yaman doon sa pera ho ngayon, baka kahit si Elon Musk hindi ho papantay sa kanya. That is how rich Solomon was. Na po, kung sa kasikatan lang ho, kaya nga ho siya nagkaroon ng 1,000 ng mga ng mga relationships. Why? Because every kingdom surrounding Israel would want to have a treaty with him so that they may experience yung magandang relationship at hindi magkaroon ng pakikidigma sa Israel. Every treaty, pinapadala po yung mga prinsesa para magkaroon ng relasyon kay King Solomon. Sa kanyang mga pinagawa, lahat ng bagay pinagawa niya, mga gardens, mga palaces, at yung temple, pinagawa rin ni King Solomon. No? Ang problema lang kay King Solomon, sumobra. Bakit ho sumobra? Pati ho yung mga temple ng mga asawa niya, pinagpatayo rin ho niya. And at the end of it all, ang sabi po ni King Solomon, vanity, all is vanity, said the preacher. Walang kabuluhan
ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Yung statement na yon, ano po ang kino-convey nun? Emptiness. Ano po? Kawalang kabuluhan. Kaya nga doon sa Ecclesiastes 12:13, sinabi niya, this is the conclusion of the matter. When everything has been said, kung lahat ng bagay sinabi, ito yung pinakamahalaga. That you know the Lord, you know His commandments, and you obey yung commands na to ng Panginoon. Yun yung pinakamahalaga, makilala mo ang Panginoon, magkaroon ka ng relasyon sa Kanya at matuto kang sumunod sa plano niya sa iyong buhay. So yun pala ang nangyayari, ano? To give it a more practical view, tingnan po natin yung origin ng false self. May basic need na hindi na-meet. Halimbawa, hindi na-meet yung pagiging belonging o yung intimacy, yung security. Ano yung wound na nalagay nito sa puso? Pakiramdam mo na-reject ka. Pakiramdam mo hindi ka naging katanggap-tanggap. Pakiramdam mo hindi ka pinahalagahan. Hindi ka minahal. Ano po yung nagiging excessive need? Ang nagiging excessive need nito, acceptance. Kaya sa slightest pagpaparamdam sa iyo ng ibang tao na tinatanggap ka nila, sama ka kagad. Ano po, without even understanding what their true intention to you is. Kaya ano nangyayari? Relationship after relationship, failure after failure, yun yung nangyayari. So ano nagiging false concept? Kung ano na lang sabihin nyo tungkol sa akin, yun na rin ako. Kaya pag sinabi nyo wala akong halaga, wala na talaga akong halaga. No? And if ang rejection sa'yo, sinasabi lagi sa'yo, wala ka namang kaya, wala ka namang magagawa, wala ka namang kwenta. So ang wound na you are so incapable. You are always bound for failure. Yun yung laging nararamdaman mo. And your excessive need, capability. Kaya kahit hindi mo kaya, sabihin mo, kaya ko, and then you will end up to be a failure. No, kasi ang iniisip mo, no, yung ginagawa ko, yun ako. Or sa extreme naman, dahil yun ang need mo, nag-overcompensate ka, ang iniisip mo, yung na-achieve mo, yun ka na. Kaya ang problema, kapag bumigay yung achievement na ito, parang pakiramdam mo, wala ka na rin kahalaga. O yung esteem, yung unique significance, no? Yung parang hindi ka pinapansin and everything, so ang tingin mo sa sarili mo, wala naman akong halaga, you have a very low self-esteem. Kaya yung value yung hinahanap mo, kung saan-saan mo hinahanap yung value na yon. Kaya nung inisip mo, ito na yung katatayuan ko ngayon, akala mo, yun na, yung talagang nagdi-define kung sino ka. Ito naalala niyo ho ito, yung mga Filipino statistics na sinabi natin. Kasi when wounds are coming from doon sa panahon na tayo ay lumalaki, malaking problema ho ito. Why? Because our country is experiencing something na talagang kakaiba. Sabi po dito, only 67% of young people were raised by both parents. Na po ibig sabihin nito, 33% lang ho ng mga Pilipino ang napalaki ng parehong magulang. Napakababa ho nun. Wala pa po sa 4 sa 10. Why? Because because of our economic crisis, we were forced to go out sa ibang mga bansa. Nothing against sa mga pumupunta sa ibang bansa. But this caused problem. Ano po? Sabi po dito, some 18% of all youth live with their mothers. 4% lived with their fathers only. 7% of the youth were raised by other people, mostly their grandparents. Ano po? In Central Luzon, ito po yung masakit. Pinakamataas po ang occurrence po ng hindi nagkakaroon ng pagkakataon ng bata na lumaki kasama ang kanilang mga magulang dito mismo kung nasa saan ho tayo. 38% po. Sumusunod lamang po yung National Capital Region na 58%. Ano ho? Ang problema po dun sa statistics na yan, emotional and behavioral issues, ito po yung nagiging consequence. Children from fatherless homes, tinatanong ni Jamie sa akin, Daddy, bakit ba puro father lagi yung ano nyo? No? Sabi ko, hindi anak. This applies to both parents, both fathers and mothers. But unfortunately, there is a study which tells about kung papaano ang mas matinding wound kapag wala yung father sa kanilang mga magulang. And fathers, tandaan po natin sa lahat ng mga tatay po dito, we are called for a special purpose. Tayo po yung leader
ng ating families. We are not only to lead our wives, hindi lang para sa ating mga asawa, kundi pati sa mga ating mga anak. In fact, Deuteronomy chapter 6 verse 4 would say na yung instructions na ito ay directly addressed to the fathers. Ano po yung instructions na to? For us to lead our children para doon sa kanilang spiritual living. Ano po yung mga naapektuhan? Emotional, behavioral. Naapektuhan din po yung cognitive development. The absence of a father can negatively impact cognitive development and academic performance. This also affects social problems. No? So, nagkakaroon din po na ito ng result na social problems. Fatherless children are at higher risk of engaging in criminal behavior and facing homelessness. Economic impact. Families without fathers often face economic hardships leading to increased poverty rates. This does not only apply, no, yung kailangan lumayo yung mga magulang, yung mga tatay, no, o yung mga nanay, but this also apply kung ikaw ay tatay, kasama mo nga yung anak mo, pero mas madalas pa na nasa labas ka ng bahay dahil doon ka nakikipag-intentional relationship sa ibang tao kesa mismo sa iyong mga anak. No? Ito po ay wake-up call, hindi para sa inyo, kundi para rin po sa akin. Sa tuwing nagkakaroon ho ako ng lagi ko kami sabi na naman ni Jamie, kawawa naman ako naman maging example ngayon. Why? Because siya po kasi nag-prepare ng slide eh. Kaya sabi ko, pinagpaalam ko naman ho sa kanya, nasaan ba si Jamie? Ha? Ay, nasa kids po. Nasa kids siya. Na po. So, ito po yung mga manifestation ng mga false self. Manifestation, fear of rejection. No? Lahat naman tayo natatakot na ma-reject eh. Pero ito po, excessive fear of rejection. Yung laging galit, anger. No? Yung laging defensive, wala ka pang sinasabi, dumidepensa na sa kanyang sarili because hindi nga po sila confident kung sino talaga po sila. Possessiveness, no? Kaya kung minsan pala yung masyadong possessive, yung masyadong ano pa tawag dito? Bigla na lang nag-iisip ng mga kung ano-ano, mayroon din palang mga kinalaman po dito, yung bagay na yan. Manipulation, yung parang gusto lahat kontrolin. Ano po? Yung merong tendency na pagiging very destructive. Yung lagi pong nagkikwento ng laban sa iba dahil gusto lagi pinopromote yung sarili. Tapos yung laging self-centered. Wants to prove themselves as better than others. No, laging nakikipagkompetensya at ang laging mahalaga yung performance niya. So, masking yung self, tinatakpan natin yung ating mga sarili, keeping people at the distance because of the lack of intimacy at home. Natatakot tayo, no? Kaya ang hirap natin makapag-relate sa iba simply because hindi naman natin naranasan sa ating sariling mga tahanan. Or yung extreme, no? Yung gusto natin para tayong yung party animal, gusto natin lagi tayong dahil ang pakiramdam natin po, sa bahay naman hindi ko manaramdaman yan, sa labas ko na lang experience. Seeking recognition because you lack affirmation. Laging naghahanap ng recognition. Kaya kapag hindi na-recognize, napakalaking issue sa buhay. Driven towards success because you were not loved unconditionally. Again, being driven to success is not wrong. Ang masama lang yun yung maging ultimate purpose mo. Na lahat gagawin mo kasi hindi mo naramdaman yung pagmamahal. Kaya gusto mo, para kang si Sharon Cuneta. Ano ba yung si Sharon Cuneta? Sabi kasi ni Sharon Cuneta, babangon ako at dudurugin kita. Ano po? Driven by money because of deep-seated financial insecurity. Na po, overcompensating by spoiling children because of the strictness experienced during childhood. No, kaya naman, sobrang extreme naman. Kaya, yun. No? Danger due to insecurities. Lahat ng ito, ano yung nagiging consequence eventually? The biggest reason for unhealthy marriage is because of these insecurities. Kaya minsan kahit sa relasyon ng mag-asawa, no, nagmamanifest po ito. No? Sabi po ko kanina, family is the foundation of the nation. Pero ang family din may foundation. Sabi rin ng ating batas, sang-ayon po sa family code, the marriage is the foundation of the family. Relasyon ng mag-asawa. Ang problema, pag paulit-ulit, nangyari na sa magulang, napasa sa anak, mangyayari ulit sa asawa, mapapasa ulit sa anak,
Paulit-ulit na never-ending cycle. Kaya kung minsan nagtataka ka, ito yung iniiwasan ko ng bata ako, bakit ito yung nangyayari sa akin? Because the cycle is not being cut. Hindi napuputol. The biggest reason for bad leadership, ang hirap magdesisyon, hindi alam kung saan papunta. Bakit? Because very uncertain sa sarili, simply because doon sa mga bagay na ito sa kanilang buhay. I am not saying na lahat ng ito ay tungkol po doon. Pero sa pag-aaral, ito po ay napakalaki ng kinalaman dahil doon sa mga unmet needs during childhood. The biggest reason for personal dissatisfaction, hindi nasasatisfy, hindi nakukontento, laging kulang. Kaya ang mga tao sa paligid niya hirap na hirap. Bakit hirap na hirap? Kasi lahat na lang ng gawin ko, hindi pwede sa'yo. Why? Because yung emptiness, pinipilit niyang i-fill up ng mga bagay na ito pero hindi naman talaga yun ang dahilan. The biggest reason why people do not get over their problems. Nakakita na po kayo ng tao na alam mo naman yung solusyon sa kanyang problema. Sinabi na ng marami sa kanya at alam na rin sa kanyang sarili. Pero pilit at pilit na nananatili sa problema. Why? Because yung problema manifestation lang. But the deeper root ay yung talagang mga unmet needs na hindi pa rin po naghihilom sa kanila. Deficiencies when people live with insecurities. Ito po yung mga kasunod. Kaugnayan. Leaders struggle to trust and connect with people emotionally. Usually identified from a mother wound early in life. Ano po? Leaders feel they are not good enough. Ito naman po ay from father wound, not affirming their potential well enough. Na po, leaders are aggressively defensive when criticized from a father wound who did not help them to understand their value and uniqueness. Ito po yung mga other signs of insecurities. Picturean nyo na lang ho. Hindi na po natin isa-isahin. Ikli na lang po yung time ko. Ayan po. False self versus true self. The concocted belief, programming that I am inferior, incapable, and rejected, and that I now have to build my identity on what I have, what I do, and on what others think of me. Dahil hindi malinaw ang tunay na identity, kung ano yung meron ako, kung ano yung ginagawa ko, at kung ano na lang iniisip ng ibang tao tungkol sa akin. Pero yung true self po natin, tingnan po natin yung definition, the created or recreated intended expression of God. Understanding that I am beloved, uniquely and sufficiently gifted to reign on earth as the representative of heaven. Na po, saan ho natin matatagpuan yung mga bagay na yan? As we read God's Word, mas nakikilala ho natin yung ating Creator at kung papaano niya tayo nilikha. Psalm 139 verse 13 says, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Alam niyo, masakit ho kasi may mga bata that their understanding is aksidente lang ho sila. Actually, may mga bata ho na dumating, tapos narinig sa kanilang mga gulang, nagka-leche-leche nga yung buhay namin nung dumating ka sa buhay namin. Minsan sa telenovela lang ho natin napapanood yun, pero in real life ho, minsan mas masakit pa. Tapos sasabihin, wala ka namang kwenta . And these words, tumatanim ho doon sa puso ng mga tao, ng mga bata. And hanggang sa kanilang paglaki, natataglay ho nila ito. But again, baka sabihin natin, ang may problema lang pala yung mga magulang. Kaya yung mga magulang, magbago na kayo. Kami ho yun, Pero alam niyo ho, tayo bilang mga anak, lahat naman ho tayo mga anak, wala naman ho ditong walang Mamaya, maintindihan natin kung paano talaga. So, how do we reconnect with the authentic self? Recognizing and understanding these behavioral patterns. Kung nangyayari ho sa atin to, huwag natin i-deny. Let us identify, alamin natin, bakit to na ulit-ulit na nangyayari sa akin. Tapos, tanungin natin sa Panginoon, Lord, ang dami kong hurts Ang dami kong wound sa puso ko. How do I deal with this, Father? Lord, kung minsan, naiiyak na lang ako. Kung minsan,
Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kung minsan, hindi ko na nga alam kung paano ako magre-react. Lord, teach me. Search me. And help me, Father, so I would know kung papaano ko i-address yung bagay na ito. Addressing the unresolved emotional needs behind them. Gradually letting go of the false persona and embrace our true identity. Ang problem lang po dito, sabi kasi dito, no, set aside mo na yung pagkukunyari, set aside mo na yung mga wrong identity na inimpress sa'yo ng ibang tao and yakapin mo yung identity na binibigay sa'yo ng Panginoon. Ang tanong ngayon, alam mo ba talaga kung ano ang identity na ibinibigay sa'yo ng Panginoon? No? Start reading the Word. Start surrendering yourself so that the Lord will be able to work in you. No, para talagang maipakita niya sa'yo, anak, ito yung plano ko sa'yo. Hindi kayong nabibilang sa pinakamaliit na pamilya. Hindi ikaw yung pinakamaliit sa iyong pamilya. You are a valiant warrior, kagaya ng sinabi kay Gideon. Ito na po yung ating, how do we address? Number 1, let go and heal from the past. Kasi sinasabi natin, tungkol to sa mga magulang, no? Kasi kayo mga magulang, di kayo marunong magpalaki, no? Kaya, kukwento ko mamaya yung episode namin. Sorry, sabi ng mga anak ko, Daddy, puro na lang kami kinekwento mo. Sabi ko, sino ikakwento ko? Tayo yung ano. Anyway po, sa kwento ko naman ho, it is my realization and not their faults na po. Because during our especially, ito po yung lesson, buti siguro siya, buti na lang Daddy, may lesson kami nare-realize ka. Ano po? Number 2, live wisely in the present and lead your future. Isa-isahin mo natin, ano? Let go and heal from the past. Sabi po sa Bible, tingnan po natin dito, let go and heal from your past. Tanong natin sa sarili, what was your relationship with your parents like? No? Tanungin natin, no? And do you have any father and mother wounds? Mayroon ka bang mga samaan ng loob? Mayroon ka bang mga ano po? Would you say that your relationship with your parents are strained? These are honest questions which needs, no, honest answers. Kasi sarili naman natin sinasagot natin, we do not need to sugarcoat this. We need to answer this honestly so that we will be able to really address kung ano yung mga bagay na dapat i-address. Do you have any unforgiveness towards your parents? Na hindi, pinatawad ko na sila pero ayoko silang makikita. Minsan ganun po eh. Ano po? Ano po ang sabi ni Nelson Mandela? Forgiveness liberates the soul. It removes fear. That is why it's such a powerful weapon. Forgiveness is not something that you do for the other person. Hindi mo to ginagawa para doon sa pinapatawad mo. Ginagawa mo rin ang forgiveness para sa sarili mo so that you will receive and experience freedom. Kasi alam niyo yung bitterness, alam niyo yung mga bagay na it has a stronghold sa buhay mo. Sabi po ni Apostle Paul, brothers and sisters, I do not consider myself you have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sa mga buhay po ba natin, do we still live our lives in regrets? Do we still live our lives na masama yung loob natin sa mga tao? No, kung minsan nga masakit, wala na sila, masama pa rin ang loob nila natin sa kanila. And lagi nating iniisip, kaya ako ganito dahil sa kanila, kaya hindi ako makaalis, kaya hindi ako matututo dahil sa ginawa nila. No, hindi na nila kontrolado ang buhay mo. It is now you, who has the opportunity para i-turn around yung buhay mo. Huwag natin hayaan na yung mga pains na ito, yung mga regrets na ito, yung mga unforgiveness na ito, yun yung mag-control sa atin. But are you willing to say to yourself, I am ready to forgive and I am ready to be healed? Ano po? Number 2, live wisely in the present. Ang masama ho kasi, kaya hindi natin ma-enjoy yung present natin. Bakit? Either we are so consumed by our regrets or we are so consumed by our worries. Anong ibig sabihin ho nun? Yung regrets po yun sa past eh.
Yung worries po, yun yung sa tomorrow. Na po, hindi pa nga nangyayari, sa sobrang pag-aalala mo na, hindi ka na makakilos sa ngayon. Alam nyo, napakaganda ng English word ng today, ng now, present. Anong ibig sabihin ng present? Regalo. Regalo sa iyo ng Panginoon yan. So make the best out of the gift that God is giving you today. Sabi po ng Psalm 116, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." Sinasabi ba natin sa umaga pagkagising natin, araw to nabigay ng Diyos eh. Kaya magre-rejoice ako dito. Yes, I have mistakes in the past. I have things na hindi ko na mababago. Hindi ko na mababago yun. Pero today, I can start my healing and my restoration. Today, sasabihin ko sa Panginoon, Lord, may mga bagay akong hindi kontrolado. Yung kahapon at ang bukas. Pero yung ngayon, lalakaran ko sapagkat sabi mo, you will be with me and you will never leave me nor forsake me. Kaya maraming nawawalan sa atin ng enjoyment for today kasi nga ayaw natin mag-surrender sa Panginoon. Number 3, ito po sabi sa Ephesians 5:15 to 16 pala, "Therefore be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time, because the days are evil." Marami nang challenges sa buhay natin, marami nang problema eh. No? Ang ginagawa natin, sinasayang pa natin yung today. Yung kahapon, wala na tayong magagawa. And tomorrow is not a promise. No, hindi naman natin alam kung mararating pa natin yung bukas eh. Pero yung ngayon, magagamit natin to, para magmahal at magbigay ng kapurihan sa Diyos at sa mga tao na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi po dito sa number 3, choose the right friends on how we will be able to live our lives today. Huwag nating surround yung sarili natin sa mga tao na alam natin na makaka-cause ng distraction sa atin. This is not to this is not to isolate ourselves, But do not give other people the opportunity to define who we are na in contrast doon sa sinasabi ng Panginoon kung sino tayo. Sino yan? Yung mga nag-i-influenso na hindi maganda. Di ba napag-usapan natin yung mga nakakaraang panahon, yung having right relationships? Na po, sabi po dito, as iron sharpens iron, ito po yung diniscuss natin nung nakaraan. So a man sharpens the countenance of his friend, so that we can enjoy today, be in the right relationships, nang maayos. Tapos sinasabi rin po dito, nung number 3 pala, ano sabi sa number 3? Anong number 3 na sinasabi dun sa lead your future. Naalala po natin yung lesson natin doon sa book of Joshua. Sabi ni Joshua, choose kung saan kayo, whom you will serve, but as for me and my house, ano po yun? As for me and my house, we will serve the Lord. You do not simply, yung forget the past. Yan po natin yung moment today, but we should also lead yung ating buhay going towards the future. And that begins with a decision. A decision that no matter what, kagaya ng sinabi ni Sister Kay kanina, ano man yung circumstances, ano man yung pinagdadaanan natin, I would still choose to follow the Lord, to obey Him, to love Him with all my heart, soul, and mind. Lead our future. Ano pang ibig sabihin yung leading our future po? Hindi lang po for ourselves, but to, ano pong sinasabi to? Intentionally disciple the next generation that will come after us. Bakit po nagkakaroon ng wound in the past? Sa totoo lang ho, yung mga nauna naman po sa atin, hindi naman din nila alam kung paano magmagulang. Kaya po kung ano lang po yung natanggap nila, yun lang din po ang kanilang naipasa. Unfortunately, kung ang natanggap nila ay panay wound din at hindi nagkaroon ng healing at restoration, yun din po yung naipasa nila dun sa mga sumusunod sa kanila. Sabi ko po sa inyo kanina, sabi po dito sa lesson na ito, it should be
dapat maputol. Kasi pag hindi naputol yan, magkakaroon ng paulit-ulit na pangyayari, regrets after regrets, emptiness after emptiness. Papaano ho natin tutulungan so that the next generation, number one, i-address natin yung mga problema natin sa ating mga sarili by asking for forgiveness ourselves. Masabi po natin sa Matthew chapter 5, ano ang sabi po dito? When you are offering to the Lord and you remember that your brother has something against you, or if your brother has offended you, ano po ang sabi po dito? Leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them, and then come and offer your gift. Nandito po tayo, no? Ready to worship the Lord, and actually we are worshiping the Lord. But if there is in your heart, you know that there are people who has offended you, especially your parents or your family, your siblings, mga kapatid mo, mga kamag-anak mo. Ano po ang sabi dito? Naalala mo, na-offend ka nila. Actually, hindi sinasabi dito na ikaw yung nag-offend eh. Hindi ikaw yung sabi dito that your brother or sister has something against you. Sila yung merong laban ho sa'yo eh. Pero it also applies the other way around. Kung ikaw naman yung naka-offend doon sa ibang tao. Anong sabi? So that you will truly experience yung talagang pag-worship mo sa Panginoon. Pwede ba na iwanan mo muna yung offering mo, tapos reconcile with them? Sabagay, hindi natin magagawa ngayon. Pero sa ngayon ang magagawa natin, you know in your heart that you have been hurt. You know in your heart that you have also caused hurt against others. Pwede ba you make a decision now in your heart na magpapatawad ako at hihingi rin ako ng tawad sa kanila? That is where healing starts. Healing does not start kapag bigla na lang dumating isang umaga tapos nagkasalubong kayo and everything is okay na. Tapos ang biglang nangyari kapag naalala nyo, galit na naman kayo. Bakit? Walang naging pagpapatawad. Teka, madali lang naman sabihin yan sa'yo kasi hindi naman ikaw yung nasaktan eh. Madali lang sabihin sa'yo yan kasi hindi mo naman naranasan yung naranasan ko. For several years, I was treated this way at hindi mo alam kung papaano niyurakan yung aking pagkatao. Actually po, it is not me who's telling you this. It is the Lord Jesus. Actually, I could not give an example doon sa sarili ko para sabihin ko na yung na-experience ko din. But I tell you, brothers and sisters, lahat ng sinasabi ng Panginoon, as He gave this instruction to us, naranasan muna niya. Naalala nyo, lagi kong sinasabi sa inyo, masakit ba yung naranasan ng Panginoong Jesucristo? Masakit. 3 times, tinatwa siya ni Peter. Sakit kaya ho nun? Napangakuan ka, na ipaglalaban ka hanggang sa kamatayan. Hindi tayo bibitaw, kahit anong problema, walang iwanan, walang talikuran. Napangakuan ka ng magulang mo, pero hindi naman niya ginawa. Si Jesus, sabi niya, Lord, kahit mamatay pa ako, hindi kita iiwanan. Ang masakit dito, binitray din siya. Binitray siya, 30 pieces of silver. Dahil sa pangarap, iniwanan ka nung nagmamahal sa'yo. Dahil sa pangarap, tinalikuran ka. Noong nakahanap ng mas magandang buhay, iniwanan na kayo. Si Jesus, naramdaman niya ho yun. Sobrang sakit ho nun. Tapos, ang ganda-ganda naman ang ginagawa mo para sa mga mahal sa buhay mo. You are making all the sacrifices and yet, hindi nila pinapahalagahan yung ginagawa mo. Na-experience din ni Jesus yan. Pinagaling niya, pinakain niya, niyakap niya, minahal niya. Pero sa bandang dulo, niyurakan yung kanyang pagkatao, sinigaw, ipako siya sa krus. Siya na walang kasalanan at hindi karapat-dapat sa kamatayan, iginawad sa kanya yung pinanakakahiya at pinakamasakit na kamatayan sa kasaysayan po ng Imperyong Romano. Alam niyo po, yung mga Roman citizen, hindi pinapatayan sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. Dahil that kind of death
is the most inhumane death that the Romans have thought of. Alam niyo po, hindi naman ang Romano ang nag-imbento niyan, galing mo sa ibang kultura yan. Pero the Romans perfected it so that yung namamatay po sa cross, no, died of the most excruciating death. Sabi ba ng Panginoong Jesucristo, Jemima, papatawarin kita kapag ka yung sakit na nararamdaman ko, lumipas na. Kapag ka yung ginawa mo sa akin, nakalimutan ko na. Kapag yung panghihiya mo, kapag ka yung mga pagkakataon na hindi mo man lang ako sinabi sa kaibigan mo o hindi mo man lang ako talagang pinapakita na proud ka na ikaw ay aking disciple. No, tsaka na lang kita papatawarin. Hindi po eh. Kahit masakit na masakit pa sa Panginoong Jesucristo, both in His heart and on His body, sabi niya, papatawarin kita, anak. Kaya nga ang sabi niya, Ama, patawarin niyo po sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Our capacity to forgive, kung sa sarili ho natin, malamang sabihin natin, hindi ko kaya magpatawad, hindi ko kaya makalimot. Pero sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, hirap talaga ako. Hindi ko talaga ma-let go. Pero Lord, salamat dahil sa kabila ng pagkukulang ko, pinatawad mo pa rin ako. Can you fulfill my heart's desire, Father, that despite these painful things that I am experiencing, I also may forgive, that I also may let go, and that also I may experience this healing and restoration sa aking puso at sa aking buhay. Lord, pagod na ako. Kasi Lord, every time I would remember the things that happens in me in the past, Father, Lord, lagi ko na lang nakikita kung paano ako walang kwenta. Pero Lord, bakit ganun? Kahit wala akong kwenta, binigyan mo pa rin ako ng halaga. Lord, bakit kahit alam ko na pawindang-windang yung buhay ko, tinawag mo pa rin akong anak? Lord, kaya ngayon, I simply surrender my life to you. Maraming pains, maraming wounds, maraming hurts. Pero sa kabila ng lahat ng yan, mas marami ang pagmamahal na handang ibuhos sa iyo ang Panginoong Jesucristo. Would you want to experience that healing? Paulit-ulit namin sinasabi ito, hindi dahil makulit kami o dahil may Again, I would like to experience, last Friday ho, when we were about to get home, kami ho ni Jamie, si Jumong nasa likod ho. We were both tired. Kasi ho, galing sa opisina, I waited for them for 2 hours. No, I'm trying to justify myself here kasi pagod. Ano ho? When Jamie was beginning to ask me question, no, tinatanong niya ako, sabi niya, Daddy, bakit ganun? Bakit ganun? My friends would be parang sinasabi sa akin na ganito ako and ganito ako. Ganito po yung pangyayari. First, I would like to sound biblical. Sabi ko, anak, ito yung sinasabi ng Bible. No? Sabi ko, anak, ito yung sinasabi, let your yes be yes and your no be no. So dapat, kung hindi ka nag-ano-nigan, you are putting yourself under a situation wherein kino-compromise mo yung sarili mo. Okay, no? Kasi Bible sounding. Apo. Then, sabi niya, Daddy, pakinggan mo muna ako. Sabi ko, anak, hindi ka naman nakikinig eh. Nung sinabi niya sa akin na siya na may pakinggan ko, my immediate reaction is, anak, ikaw muna makinig sa akin, ako tatay mo. So we were answering, tapos, you are manipulating me, sabi ko sa kanya. And you are beginning to kasi alam nyo minsan, no, kapag may mga past discussions kayo, inuulit-ulit nyo yan. Tapos iniisip mo na yan na naman ang gagawin mo, yan na naman yung pattern mo and everything. When I was talking to her, the Lord was really impressing me, makinig ka naman. Pero during those times po, I was so hard. Na po,
ang iniisip ko, pareho tayong pagod. Ganyan, nagtaasan ho kami ng boses. Then nakita ko yung anak ko, bakit ganun, Daddy? Bakit ganyan? Iyak po siya ng iyak. Iyak siya ng iyak. Tapos, hanggang makarating ho kami ng bahay, iyak pa rin siya ng iyak. Tapos, pagdating ng bahay, kinausap ko si Jinky, ginajustify ko pa rin yung sarili ko. Sabi ko, anak mo talaga napakakulit. Ganyan. And everything. Tapos pababain mo, pakainin mo. Tapos pinatawag ko kay Jumong. Sabi ni Jumong, Daddy, 5 minutes lang daw. Give her time so that she will be able to recuperate sa kanilang sarili. Hindi na pababa ni Jinky, hindi na pababa ni Jumong. Narinig ko na lang po when they were talking po sa isa't isa, sila po ng ate niya, si Jemima. Tapos hindi pa rin ho ako Tapos pati si Jemima ho, napatay ko yung call. Kasi nga ho, ano po yun I told her things, manipulator ka. I told her things na lagi paulit-ulit na lang yung ginagawa mo, everything. Tapos alam niyo po, after nun, it dawned on me, ito yung sinasabi mo. Tapos, ito yung ginagawa mo. Alam niyo po, nung nag-ano po sa akin yon, hindi ko alam talaga yung sasabihin ko. Kasi nakakahiya ako. Hindi ko sinasabing mali yung sinasabi niya o mali yung sinasabi ko. But the way I treated her that night is not a way a father should treat her child communicating with him. Nang hiyang-hiya na ho talaga ako. Niyakap ko na lang ho si Jamie. Kasi no words could erase yung mga bagay o yung mga bagay na sinabi ko sa kanya. Tapos the following day, na mag-usap. Ang maganda ho kay Jamie kasi hindi siya nag-hold ng grudge. Tapos sabi ko sa kanya, Jamie, okay ka na ba? Sabi niya, saan ako okay, Daddy? Okay ka na ba doon sa ano natin yesterday? Sabi niya, nakalimutan ko na nga, Daddy. Hindi ko na nga alam Alam mo, ito naman, Daddy, yung ano ko na every time people would ask me about yung wrong at yung hurts, praise God, I forget them. Hindi ko masabi yung sorry kasi minsan may pride pa rin Pero I just hug her. Just sabi ko, tapos sabi niya, Daddy, problema? Sabi niya, bukas ikaw magtuturo, ako example mo. Sabi ko, pasensya ka na anak. The reason why it is so that people would know, hindi naman tayo exempted sa mga bagay na ito. And oftentimes, as the message is being given through us, it is us first na dinidil ng Panginoon. Kasi alam niyo po, kung hindi ho namin ni-resolve yung bagay na yon, those hurtful words would stick in our heart and eventually would cause yung wound. At yung wound na yon would eventually i-rewire yung kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Again, our identity is not based on our past. It is not based on what other thinks of us, kung sino tayo. Our identity is based sa ating Panginoong Jesucristo. The Lord created you not because you are an accident. The Lord created you kasi mahal ka niya. And the Lord has a purpose for you. And as mayroon siyang destiny sa bawat isa. And that destiny eventually ay makasama natin siya sa kanyang kalwalhatian. Tayo po tayo. This is a song, ano po ito ng Casting Crowns Alam niyo, the main lyrics tells us, sabi niya, who am I? Sino ba ako talaga? Nasagot niyo na ho ba yung tanong na yan sa inyong sarili? But this song will answer na sa kabila ng failures mo, sa kabila ng mga bagay na pinagdaanan mo,
sa kabilaan ng bagay na nagawa mo na hindi tama, yung boses na nagpatahimik sa napakalakas na unos ay ang boses din na nagsasabi sa'yo na mahal kita, anak ko. Yung makapangyarihang Diyos, no, na talagang lahat ng bagay, no, ay sa pamamagitan niya. Siya din yung ating Ama na kahit na yung kaliit-liitan na sitwasyon ng iyong buhay, alam na alam niya. Again, we are speaking about identity. If our identity is still distorted, alam naman po natin ang ating gagawin. Yung mga past na nagde-define sa atin, let there be healing. Surrender natin sa Panginoon and let us decide, Lord, I will forgive and I will ask for forgiveness. Panginoon, kayo po ang magbigay sa akin ng identity na matagal nyo na pong inilaan para sa akin, pero matagal ko na rin pong tinatalikuran, di pinapansin. Pero Lord, let this identity that you have given me confer also yung identity para sa mga tao na ipinagkatiwala mo para sa amin. So, alam niyo naman po yung song ng Who Am I? Let us all sing that song. And let us meditate the words. Ano po? This song, speaks about sino ka dahil sa ginawa ng Diyos para sa iyo. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you know me who I am. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look at me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who
perception of who we are, Father. Still, yung true identity is always there, Father, na inilalaan niyo para sa amin. Lord, we are loved because you loved us, Father. We are forgiven not because of what we have done, Father, but because of what the Lord Jesus has done on the cross. Lord, we have a destiny not because we are able to prepare ourselves for that destiny, but because your plan for us is good, and that plan for us that you're giving us brings hope and a bright future for every one of us, Father. Lord, help us so that all strongholds, Father, that prevents us from truly realizing yung true identity nito sa aming buhay, Lord, makalaya kami dito sa pamamagitan ng forgiveness, healing at restoration na nanggagaling lamang po sa inyo. Lord, help every family, Father, na magkaroon at maka-experience ng healing, especially sa mga families, Father, nakasama po namin sa family na pinaglagyan niyo po sa amin dito sa Balite. Lord, all the past hurts, the wounds, yung mga pains, Father, in the past, nakaraan na po yun. Help us to let these things go, Father, and welcome yung healing at yung kasiyahan sa kabila ng lahat ng pains na naranasan namin sa nakakaraang panahon. And Lord, we claim, Father, kagaya ng prophecy niyo sa Book of Joel, although maraming nakain ng locust, Father, at even yung mga batang locust, Father, halos naubos po nila, at yung third wave ng locust, Father, nakakos ng wound sa aming heart, Father. Your promise for us, Lord, yung mga panibagong pagpapala, yung mga ulan at blessing, Father, na padadaluyo niyo sa aming buhay would be double, Father. So as to restore all pain, lahat ng mga destruction na nangyari in the past, Father, madobly compensate, Father, sa pamamagitan ng biyaya niyo sa aming buhay. Lord, I pray for every individual, sa mga anak na mga nakaranas, Panginoon, ng hurt. Tulungan niyo po kaming magpatawad, Father. At sa mga magulang, Father, who has caused hurt, Father, at hindi pa rin makamove on dahil dun sa mga patuloy na nangyayari sa mga buhay, help us also so that we will become the fathers that you want us to be, Father. Kagaya po ng Panginoong Jesucristo, nagmamahal, nagpapatawad kahit nasasaktan, at ibinibigay ang pinakamabuti para sa pamilyang kanyang pinaglilingkuran. Lord, I pray for every family and everyone in this church, Father, so that we will be the blessing that this community and this country needs for this country to have a brighter future. Maraming salamat po. We love you. We thank you, Father. Salamat sa pagmamahal at salamat sa magandang kinabukasan. In Jesus' mighty name, Amen. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Amen. Amen. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen. No, napakaganda po ng awitin eh. Kasi sinasabi dyan na kahit anong ginagawa natin o nagagawa natin sa huli, pag lumapit tayo sa ating Diyos, anong sasabihin niya? I am yours. Pagka tayo ay lumapit sa Panginoon, lagi niya sasabihin, anak, sa akin ka eh. No? Kahit na lumayo ka sa akin paminsan-minsan, kakamali tayo paminsan-minsan sa huli, sabihin niya, akin ka pa rin. Hindi ka na mawawala sa akin.
Alam niyo po ba, napakahalaga nung maintindihan natin yung identity. I don't know kung napansin nyo, sa mga nakaraang linggo, we always give emphasis doon sa pagkakaunawa natin doon sa ating tunay na identity. Amen. No, naalala nyo ba? And gusto ko po na malaman nyo na sa pasimula pa lamang, yung identity natin, i-define na ng ating Panginoon. Ano po yung ibig sabihin? Makikita niyo po sa Genesis chapter 1 verse 27, ang sabi po doon, sapagkat kayo'y nilikha ayon sa aking larawan, for we are created in God's own image. You see, yun po yung ating tunay na identity na hindi pa man po pumaparito sa mundong ito si Jesucristo. Dinefine na ng Panginoon yung identity natin. That all of us, sabi doon, male and female, were created in the own image and likeness of our God. Ang galing po. No? Alam niyo po, pag sinabing we are created in His own image, no? Yung hulmahan mo, ang Panginoon. You know? Imagine niyo po yung guwantes. No? Magkakaroon lamang po ng kapakinabangan yung guwantes pag iyan ay ginamit at sinuot ng pinaghulmahan niya. Di ba yung kamay? Pag nahawak mo lang yung guwantes, wala. Lilipad-lipa rin lang yan. Yung effectiveness ng guwantes, wala. Wala talaga. Hindi mapapakinabangan. Not unless you allow yung pinaghulmahan nun na pumasok sa loob ng guwantes. What I'm trying to say, mga kapatid, is that we were created in God's own image. That is why we are being reminded na dapat inaalaw natin ng Panginoon na talagang mag-take full control ng ating mga buhay. Because we were created in His own image. Sabi po sa 2 Corinthians, for we are a new creation. Amen? It is no longer I who lives, but Christ lives in me. Imagine yung parang guwantes. He is already in us. At kaya gaya po ng mensahe natin last week, bagamat nagkakasala tayo paminsan-minsan, it is not because we are enjoying doing so. It is just because meron pa ding mga kasalanan na nananahan sa atin, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, yung mga bagay na nais kong gawin, hindi ko magawa. Yung mga bagay na kinasusuklaman ko, siya akong nagagawa. Nangyayari po iyan sa atin, but we have to come back doon po sa disenyo sa atin ng Panginoon that we were created in His own likeness and His own image. Amen? Kaya madali na po sa atin yung magpatawad, madali na po sa atin yung humingi ng tawad. Amen? No? And this is why we are sharing this sa ating lahat, mga kapatid, because we wanted each and every single family sa church po ng Panginoon na ito na magkakaroon tayo ng pagpapatawaran sa isa't isa. Because we are not discounting na wala pong problema sa ating mga pamilya. Sino po dito yung pamilya perpekto? Makikikain po ako sa inyo. Di ba? Sabi nga, kanina lang, shinare ni Brother Bebong, si Brother Bebong na si Vice na yan kaya. In the end, conflict arises within the family. Pero ang gusto po ng Panginoon, that there will be healing, there will be reconciliation. At hindi po natatapos doon yon. There needs to be a restoration. Kaya sabi ko po last week, yung restoration, hindi lang yun yung mababalik ulit kayo sa dati, kundi yung kung dating paano kayo, mas magiging higit pa kayo doon pag kayo ni-restore ng Panginoon. And I hope and I pray na we are willing to be reconciled, that we are willing to be restored. Amen? No? So sa buong linggo pong dadaan, this coming Saturday, we will have our prayer night. Let's see kung ano po yung direction sa atin ng Panginoon. Maybe there will be a continuation this Saturday of what the Lord is starting to do sa atin pong mga buhay at sa atin pong mga family. No? Pero yun po yung encouragement namin sa inyo. If there are hurts, katulad ng sinasabi ni Kuya Bebong, putulin na po natin. No?
Kung sa ating pong mga magulang, silang mga magulang natin, sa pamilya nila, nakikita natin, merong hindi pagkakasundo. Sa ating po na mga anak, huwag na nating hayaan na mangyari pa to sa atin. Putulin na po natin. No? So this week, I hope and I pray, sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu ay ililid niya tayo to forgiveness, ililid niya tayo to reconciliation and restoration. Are we excited na maranasan yan sa ating mga pamilya, mga kapatid? Amen? Napakasarap po noon na meron kapayapaan, unity sa loob po ng pamilya at sa loob ng iglesia ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, when I was having our cell group yesterday, sabi ko doon sa mga nililid ko na cell group, kamusta ba yun? May naitutulong ba sa inyo yung pinag-aaralan natin ng mga nakararang linggo? Sabi niya, oo naman, brother. Simula nga nung pinag-usapan natin yung about sa family, napansin ko, hindi na kami nag-aaway na mag-asawa. Konting-konti na lang. No, hindi na katulad dati, natutulog siya sa garahe. Hindi ko na po sasabihin kung sino. No. Well, I know, you see, and it's not because magagaling po yung preacher na tumatayo sa harapan. Okay, kakakwento lang ni Kuya Bebong Kahit siya nagkukulang, kahit siya nagkakamali. And it's only because of the grace of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya po sa ating pag-iwahiwalay ngayong umaga ito, mga kapatid, no? Tanggapin po natin ang mayamang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo sa Kanya po na makapag-iingat sa atin sa pagkatisod, sa Kanya na makakapagharap sa atin sa banal na trono ng ating Diyos ng walang kapintasan at ng may buong kagalakan, sa Kanya na makapagbibigay ng mga bagay na higit pa sa kaya nating isipin o hulingin man, ibalik natin ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakilan, pagsamba. Sa Kanya ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So before you go, mga kapatid, this afternoon po, mayroong Women's Fellowship. And again, as I mentioned earlier, this coming Saturday at 6 p.m., we will have our prayer night. So I invite everyone to join us this coming Saturday po. And of course, yung mga kasama natin online, we'd love to see you. Sana po makasama namin kayo on-site every Sunday sa ating pagsamba. Again, maraming pong salamat sa bawat isa. Magkita-kita po ulit tayo next week. God bless everyone. You may now go in peace. Bye.